Amen. Okay, so mga kapatid, tuloy pa rin po sa isip at puso natin na ang senaryo po, ang ating Panginoong Jesus ay nakapako sa krus sa matinding sikat ng araw, samantalang sugatan ng kanyang katawan, nandun na po ang lahat ng kirot na kanya pong nararanasan. Ang ibig sabihin po, hindi bibirong pain ang kanya pong nararanasan sa pagkakataong iyon. Siya po ay nakahang, sapagkat ipinako po siya sa krus. Siya po ay may sugat, mga kapatid, sapagkat nahimay ang kanyang katawan, kinayod maging ang kanyang laman ng latigo na ginamit po sa kanya. Samantalang siya po ay nagpapasan ng krus. Pinutungan din po siya ng koronang tinik, bahagi po ng kanilang panglilibak, sapagkat sa kanila pong pananaw, si Jesus Christ po ay nakiklaim ng isang hindi totoong bagay. So, yun po mga kapatid. Samantalang nililibak ng mga tao, inaalimura ng mga tao, ang ating Panginoon sa malakas na tinig ay sumigaw, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ito po ay hindi po ordinaryo o hindi karaniwan. Hindi po ito ang inaasahan nating maging dasal o panalangin ng isang taong sinasaktan at ginagawa ng masama. Kaya nilinaw po natin, ito po ay unusual prayer. And the reason why, because of his understanding of his purpose, naintindihan po niya kung bakit kailangan siyang magdusa, kung bakit siya nakabayubay sa krus. Alam po niya ang kanyang purpose. Mga kapatid, kaya dito niyo mararamdaman yung kanyang undeniable passion, yung matinding pagmamahal, yung puso talaga para sa mga tao. Imbis na punishment, pardon ang kanya pong hiniling para sa mga tao. Imbis na curse, ang gawin po niya, nandoon po ang matinding care sa kanyang puso para sa mga tao. And then, sa paglalahad po ng salita ng Diyos, ang senaryo doon sa Kalbaryo, sila po ay tatlo na nakapako sa krus. Dalawang magnanakaw po. By the way, sa mga nag-avail ng ating pong book, sa mga nag-purchase ng ating pong book na 7 Palabras, doon nga po pala, may typographical error po doon. Yung Barnabas, na nabasa nyo po doon, Barabas po yon. So, typo error lang naman po yon. At alam ko pong medyo may idea po ang lahat. Alam nyo pong si Barabas po yon. So, balikan po natin. Tatlo sila na nanduroon po sa krus naman. Pinangalanan din po ng tradisyon yan. Di po ba? Si Dimas at Hestas yata ang kanilang pangalan. Bagamat tayo po, dahil hindi naman ginlanan ng Bible, wala tayong inilagay na pangalan po nila. Basta sila po ay parehong kriminal. Yung isa po patuloy sa panglilibak at naghangad ng kaligtasan na pangkatawan, nagbabakasakali, kung ikaw ang Kristo, iligtas mo ang iyong sarili at kami. And then, narebuke po siya ng isang magnanakaw, palibasa, convicted na siguro, because of the prayer of our Lord Jesus Christ for forgiveness. So sabi po niya, matapos niyang i-rebuke ang kanyang kapwa magnanakaw, ang sabi niya, hindi ka pa ba natatakot sa Diyos? Yamang tayo nasa gawinding kaparasahan at tayo sa katwiran ay nararapat na tanggapin natin itong pagdurusang ito, ang kaparusang ito. But this man hath done nothing amiss. And then, tinawagan niya ang Panginoon. Ang sabi niya, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. Mahalaga po sa kapahayagan ng ating pananampalataya ang pagtawag sa ating pong dapat panampalatayanan. Kaya mga kapatid, nakita po natin the sinner's prayer for salvation, the Savior's promise of salvation, and the scriptural pattern for salvation. Ngayon po, dito po sa pangatlo, ang atin naman pong makikita, ang kanya namang binigyang pansin ay ang kanyang mother in the flesh. Ang kanyang tumayong nanay sa laman. Walang iba po kundi si Blessed Mary. And sa mga nakakasubaybay po sa aking pagbibigay pansin kay Mary, kay Blessed Mary, medyo sinasaway ko po yung mga nag-aaral ng Biblia at medyo ang presentation po kay Mary parang negatibo po. So it is wrong to present Mary sa negatibong presentation because for me, si Mary po ay amazing woman. Talagang kahanga-hanga, mga kapatid. Ang maraming kapahayagan nito ay makikita natin sa naging istorya mula pa lang po doon sa
Pasakop po niya sa kalooban ng Diyos nung piliin po siya sa napakarami pong mga babae. Siya po ang pinili, kaya ang tawag ko po sa kanya, Blessed Mary. Okay? Pinagpala sapagkat siya mismo ang nagsabi. Diba? Ang sabi po niya, talagang nakasumpong siya ng biyaya sa Panginoon. Kaya naman nililiwanag po natin mga kapatid na ang ating pong pinag-uusapang Maria ay Maria na napakababa po ng kalooban, hindi po pumapantay sa Diyos, hindi po nakikilinya sa Diyos, kundi siya po ang sabi nga niya, Behold the handmaiden of the Lord, be it unto thee according to thy word. So makikita niyo po na para sa akin po, if you really understand the role of Mary sa Biblia po, ma-appreciate po natin siya. Diba? Siya po ay ating hahangaan. So, kaya nga sabi ko po, to admire Mary, that is right. Wala pong nakapagtataka, nahangaan po natin siya. To appreciate Mary, that is also right, mga kapatid. To consider her as model, yan po ay tama sapagkat napakaganda na maging modelo natin siya sa usapan ng pagpapasakop, sa usapan ng pagsunod, sa usapan ng pagkamakadiyos. Pero, siyempre po, wag nating ilalagpas. Wag po nating ilagay si Maria na lagpas naman sa kalagayan na kung saan doon siya nararapat. Sapagkat siya mismo nag-aangkin na ang ating Panginoong Jesucristo ay kanyang tagapagligtas. Yan po'y malinaw na binanggit niya sa Luke chapter 1, verses 46 and 47. Na ang sabi po niya, mga kapatid, My soul that magnify the Lord, and my spirit hath rejoiced in God, my Savior. So, kaya mga kapatid, si Maria po, blessed. Hindi po worthy ang ginamit na salita. Ang ginamit na salita po sa kanya, Blessed art thou among women. So, ibig sabihin, pinagpala ka sa babaing lahat. Kaya po, blessed ang ginamit na salita because in reality, wala naman pong karapat-dapat. Para pong sa kalagayan namin, ikinukonsider ko rin po na mapalad rin po yung mga tinawag ng Panginoon, di ba, yung ginagamit ng Panginoon, kasi nga po, alam nating lahat that we are all undeserving and we are all unworthy, and that is very clear to Mary, nung siya po ay gamitin ng ating Panginoon, siya po'y lubos na nagpasakop at tinitingnan po niya na kung tutuusin, biyaya po ng Panginoon ang kanyang nasumpungan. So, nililiwanag po natin, kung kayo po ay talagang aral sa Biblia, you will surely love Mary, you will surely appreciate Mary, you will surely respect Mary. So, binigyan ko lang po ng pansin yan para po sa magiging pagtalakay po natin. Sapagkat sabi ko nga po, ang Maria ng Biblia, wala pong problema. Pero ang problema sometimes ay yung pong mga lumalagpas sa kung ano po natin dapat itrato at ituring po si Blessed Mary. Kaya actually po, maganda ring pag-aralan at pag-usapan ang mga truths about her sapagkat yung iba na hindi po nakabasa ng Biblia at itinake lang po sila sa kinagis ng paniniwala, talagang nasa siya kapag nakikita po yung mga talata, katulad po nung idea na siya po ay meron pong mga anak, binigyan po yan ng kapaliwanagan ng marami, pero sablay po yung paliwanag na yon, sapagkat hindi po pwede maging espiritual na kapatid po yung mga yon, sapagkat ang sabi po sa John chapter 7, maging sa Mark chapter 7, mga natitisod po sa kanya. Hindi nga po sila mananampalataya nung mga unang pagkakataon. Yung ilan po sa kanila na convert lang po, na save, nung lampung mag-resurrect ang ating Panginoon. At yung pong idea po ng virgin birth, ang kanyang kapanganakan, ang ating Panginoon Jesucristo, ipinanganak ni Blessed Mary sa kalagayang siya po ay virgin. Okay, wala pa pong nangyari sa kanila ni Joseph. Pero sabi naman po ng Biblia, siya po ay nanatiling birhen hanggat, di ba? Yun po, maipanganak na po ang ating Panginoong Jesus. Ang ibig sabihin, si Joseph at si Mary, nagkatuluyan po sila, mga kapatid. Yun po ang gusto kong maintindihan ng lahat. Now this time, magbibigay pansin po tayo. Okay, sa interesado po, Matthew chapter 1. Yung last verse po ng Matthew chapter 1, verse number 25. Yun po ang aking pagkakaunawa. And knew her not till she had brought forth her firstborn son.
Ibig sabihin, tiniyak lang po na si Jesus Christ ipinanganak ni Maria sa kanyang birheng kalagayan. Kaya si Joseph po, hindi niya nasipingan si Maria hanggang maipanganak ang panganay na anak na lalaki. At yan po ay ang ating Panginoong Hesukristo. Now, balikan po natin. Ang sabi po ng ating talata, now there stood by the cross of Jesus, his mother, and his mother's sister, Mary the wife of Cleopas, and Mary Magdalene. When Jesus therefore saw his mother and the disciples standing by, si John the Beloved yan, kasi ang sabi po, whom he loved, he saith unto his mother, Woman, behold thy son. Then saith he to the disciple, Behold thy mother. And from that hour, that disciple took her unto his own home. Ilang mga bagay po ang gusto kong makita ninyo dito po sa ikatlong wika ng ating Panginoon. Siguro po, ang ating pong pag-aaral ngayon sa ikatlong wika ng Panginoon, magpapakita ng kanyang compassion, care, and concern. Sa kabila po ng kalagayang siya'y sobrang sinaktan, pinugbog, inalimura. Sabi ko nga sa lahat ng larangan, masasabi natin na ang kanyang nararanasan ay napakasakit. Usapang pisikal, napakasakit po, very painful. Usapang emosyonal, very painful. Yung mga masasabi nating pinagaling niya, yung mga ginawa niya ng kabutihan, mga kapatid, hindi po lumutang, hindi po nahayag sa mga panahon at pagkakataon na yon. Mentally speaking, ang sakit sa kaisipan na yung mga ginawan mo ng kasamaan and the reason why siya po ay nagdurusa sa time na yon para sa kaligtasan ng lahat ng mga makasalanan. So, mabigat mga kapatid sa napakaraming pagkakataon. In fact, sa pang-apat, matatalakay din po natin na may spiritual pain sapagkat yung pong pang-apat niya, bukas po ito, my God, why hast thou forsaken me? So, yung iba, iniisip nila, kung paisa-isa po yan, lalagpas po tayo ng Sabado. Hindi naman po natin kailangan sumunod doon sa ating pong nakaugalian at nakagisnan. Pag-aaral naman po ang ginagawa po natin. Kaya po, hindi ko kailangan puwersahin na sa isang pagtuturo, kailangan pagsamahin ko yung dalawa, yung tatlo. Nung una, iniisip ko po yun. Kaya lang sabi ko, why? Bakit kailangan ko pong gawin yon? Na talagang pagsamasamahin po siya, samantalang mas maganda po na pag-aralan po natin tong isa-isa, di po ba? So, doon sa kanyang kalagayan, siya po'y nahihirapan, siya po'y nasasaktan. Nandoon po ang kirot na dulot ng masasabi nating sugat sa kanyang katawan na nababasa ng matinding pawis sapagkat alam naman natin na siya po ay bilad na bilad sa araw. Pero sa lahat ng kanyang dinarana, sa matinding nararanasan po niya, nagawa pa po niya na ang kanyang ina sa laman, walang iba kundi si Blessed Mary, ay kanyang bigyan, pagtuunan po ng pansin, mga kapatid. So kaya po doon sa aklat na ating pong na isulat, na nagawa, nakalagay po doon, di po ba? His affection, his attention, yun po yung binigyang pansin po natin, mga kapatid, sa idea how he addressed Mary. Yan po ay halos matatalakay din po natin ngayon. At yan po ang ating pong ikatlong wika ng Panginoon na pag-aaralan. Okay? Ang sabi po ng talata, mga kapatid, verse number 26, Behold thy son. Woman, behold thy son. And then sinabi po niya kay John, Behold thy mother. So dito po, ang unang gusto kong bigyang pansin po natin is the proper address to Mary. The proper address to Mary. How the Lord Jesus Christ addressed his mother in the flesh. How he addressed Mary, mga kapatid. Ang sabi po niya, woman. Sa ating pong kultura ngayon, parang kapag ka po inaddress mo ang nanay mo ng babae, parang disrespectful ang dating po. Pero iba po, sa kanilang kultura, sa nagkakaintindihang kalagayan, baliktad po mga kapatid. Sapagkat hindi po pagdisrespeto po yon. When Jesus Christ addressed Mary, okay, na woman, hindi po yun pagdisrespeto mga kapatid. In fact, yun po sa kultura nila ay paggalang nga po yun mga kapatid.
So ito po ay masasabi po nating hindi kalapas-tanganan, not disrespect, but dignity and honor. Yun po yung po pwede po nating magandang mabigyan ng emphasis sapagkat may mga nag-aral po ng Biblia na, kita mo, bakit tinawag siyang babae lang? Di ba? Kung tutusin, parang alangan, bakit mo tatawaging babae ang nanay mo? Hindi po nila alam at naintindihan na sa kultura po nila, yun po ay hindi punto argumento sapagkat respeto po yun. Kaya nga sabi ko, kung titingnan nyo po, yung pong title, yung pong treatment, yung pong transition, at yung pong truth, yun ang magandang mabigyan pansin natin. Okay? Woman. It is a respectful title. Diba? So, doon po sa kanilang panahon lalo, hindi yung problema yun. Kasi nagkakaintindihan sila na ganun po nila ina-address pagka po sinabing woman, maliwanag po na ito ay pagtrato ng tama. So, kaya hindi lamang po ito respectful title but also right treatment. So, makikita nyo na nasa krus na po siya. So, kung paano po niya tinrato ang tumayong nanay po niya. Walang iba kundi ang ating pong pinag-aaralan ngayon. Paano po itinatrato ng mga anak ang kanilang magulang? Mga kapatid, sa kabila po ng ang ating Panginoong Kristo ay nagdurusa at nasasaktan, pero makikita nyo yung pusong taglay po niya sa kanya pong nanay. Bibigyan pansin po natin yan sa ating pong ikalawang puntos. But what I would like all of you to see sa ikatlong wika, when Jesus Christ addressed His mother in the flesh, woman, hindi po yan pagdisrespeto. That is actually, for me, as I understand the teaching of the Word of God, maging sa culture po nila, yan po ay respectful title. Okay? At dyan yung makikita yung kanyang right treatment, kung paano niya itinatrato po si Maria, kung paano niya tinatrato ang kanyang nanay sa laman. Ito po ay transition din. Sapagkat ang pag-a-address ni Jesus Christ kay Mary na woman ay nagdadala rin po sa atin sa tinatawag nating idea po, yung relational transition, na hindi lang siya anak ni Maria, dapat maging maliwanag. Kaya nga sabi ko, a revealing truth, na siya po ay hindi lang anak ng tao, siya po ay anak din ng Diyos. Okay? So, at ang kanya pong trabaho, ang kanya pong misyon ay importanteng mabigyan ng pansin. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sa ating pong ginagawang pagtalakay, nung i-address ni Jesus Christ si Mary na woman, para sa akin po, proper po yun. Proper po yun. Sapagkat ito po ay pagpapakita ng kanyang respeto. Yung pong woman ay respectful title, mga kapatid. Yan po ay nagpapadama din ng kanyang right treatment. Yung kanyang trato sa kanyang ina. Nasasaktan na siya, pero ang iniisip niya, yung kapakanan ng kanyang nanay. Mga anak, kamusta po tayo? Tayo po ba'y concerned sa kapakanan ng ating mga nanay, ng ating magulang? O tayo po ang isa sa nagbibigay ng pain, nagkokos ng pain sa ating pong mga magulang? So, makikita nyo po, a respectful title, right treatment, mga kapatid, and relational transition mula po sa kanyang earthly relationship. Talagang binigyang pansin po yung kanyang mission, yung kanyang magiging trabaho. Yung revealing truth, hindi lang po siya anak ni Maria, yun po'y nangyari sa kalagayang siya po'y nagkataong tao, pero ang inihahayag na katotohanan, siya po ay anak ng Diyos. Siya po ay naparito para sa napakahalagang misyon. Kaya dito po sa 7 last words, again and again, sinasabi natin na ang pinakapuso ng lahat, ang kanyang pagdurusa, pagpapakasakit, ay ang kaligtasan at katubusan ng tao. Kaya kung hindi pa po tayo saved, magandang pagkakataon po ito na ang pag-alala po natin ngayon pong panahong ito ng mahal na araw,
yung pong pag-alala po natin na siya po ay nagpasa ng krus, na siya po ay nasugatan, siya po ay sinaktan, siya po ay binugbog, siya po ay inalibura, siya po ay hinamak, siya po ay talaga namang masasabi nating nagdusa ng hindi bibirong pagdurusa, siya po ay ipinako sa krus, siya po ay pinutungan ng koronang tinik, siya po ay talagang nagtigis ng matinding dugo. Lahat ng ito, mga kapatid, iisa po ang nais pong i-accomplish, kaligtasan ng mga makasalanan. Kaya kung hindi pa po tayo saved, kung di pa po tayo ligtas, ito pong magandang pagkakataon na ating pong tiyakin ang ating kaligtasan. So mahalaga po yan. So, unang puntos po natin, the proper address to Mary. Woman, a respectful title, right treatment, relational transition, and revealing truth. Ang idea po, yung title na yon ay titulo na nagpapahayag ng paggalang. Yung treatment po na sa kanyang mahirap na kalagayan, inaalala pa rin niya ang kanyang ina. Ganyan po ang tamang pagtrato sa magulang. Okay, relational transition mga kapatid, sapagkat sabi ko nga, mula sa kanilang earthly relationship to his mission. Yung kanyang mission na gagawin. At ito po ay ang redemption. Yung katubusan po, mga kapatid, ng sangkatauhan. Revealing truth, hindi lang man po siya Son of Mary, Son of God po siya. Okay? So, para po magandang maunawaan po nating lahat. Kaya sa kanya pong kalagayan, na sa kabila po nang siya ay nagsasuffer, nagsalita pa rin po siya, nang masasabi po nating dama ang puso. At dito natin makikita the personal affection for Mary. Number 1, the proper address to Mary. Number 2, the personal affection for Mary. Yung kanya pong masasabi nating damdamin at puso sa kanyang ina. Diba? Kasi paghahabilin po ito eh. Ang sabi po niya, woman, behold thy son. Narito ang iyong anak. Sa time na yon, hindi siya, kundi si John na po ang kanyang tinutukoy. Diba? So, sapagkat mabigat po, ang sabi niya, woman, behold thy son. Behold your son. Diba? And then, sinabi niya sa kanyang disciple, behold thy mother. So, dito, ang gusto kong makita nyo, yung hayag na pagmamalasakit po niya, mga kapatid. We can see here a visible concern. Diba? He saw her sorrow. Nakita niya yung kalungkutan. Of course, use our imagination. Wala lang po talaga magawa si Maria sapagkat naiintindihan po niya na kinakailangan na gawin ng ating Panginoong Jesucristo ang lahat ng pagpapakasakit na yon. Pero siyempre po, nanay, isipin niyo po, ano ang mararamdaman natin samantalang nakikita mo ang lahat ng dinaranas ng ating Panginoong Jesucristo? Natural. Alam po ni Jesus Christ na nandoon yung matinding kapanglawan. Kaya nga sabi ko po, hindi na yung kanyang sarili ang kanyang inalintana. Okay? Una, yung mga taong nangangailangan ng kapatawaran. Ikalawa, yung magnanakaw na kumilala sa kanya at nagtiwala. Ngayon po, dito ang binibigyan pansin po natin ang kanyang mother in the flesh na walang iba kundi si Mary. And obviously, very visible yung kanyang concern sa kanyang nanay. Diba? Mga kapatid, mga minamahal, yun po ang aking nakita dito po sa senaryong ito. Iniisip ko nga kung may putong siya ng koronang tinik, di siyempre po, hindi naman po ipinatong lang yan, binaon po yan sa ulo niya. Kaya imagine nyo po yung dugo, di ba, sa kabuuan ng kanyang mukha. Baka hindi ka na makaaninag doon, di ba? Mahirap. Pero palibasa sa kanyang damdamin, sa kanyang puso, nandoon ang kanyang tumayong nanay sa laman kay Mary, mga kapatid. Kaya sa ating pong pinag-aaralan ngayon, isa sa 7 huling wika ay nagbigay pansin sa kanyang nanay sa laman na walang iba kundi si Blessed Mary. Kaya nga iniisip ko po, baka nga hindi niya maidilat ng diretso ang kanyang mata. Pero alam natin, of course, nandun po si Maria. And then, ano po ang ating nabasa dito po sa ating talata, di ba? Ang sabi po, now there stood by the cross of Jesus his mother. So, ibig sabihin, nanduroon lang po
ang kanyang nanay. So, ang sabi po niya kay John the Beloved, okay, woman, sabi po niya sa woman, behold thy son. And then sa verse number 27, then saith he to his disciple, behold thy mother. So, mga kapatid, mga minamahal, malinaw po yan na talagang affection, pagmamahal, a visible concern na makikita po natin mula po sa kanyang magandang pagtrato sa kanyang nanay sa laman. Importante po ang tamang pagtrato sa magulang. Isa sa pwedeng masilip natin ito, na bagamat si Blessed Mary po ay instrumento lamang ng Panginoon, pero tingnan nyo kung paano po pinahalagahan, pinagmalasakitan ng ating Panginoong Jesus ang kanyang tumayong nanay sa laman. A visible concern, okay? Ganon din po yung verbal care. Talagang, di ba? Sinabi niya, ibig sabihin po, maganda po na sa pagmamahal natin, pinakikita natin, sinasabi natin. Okay. So, kaya po, dalawang bagay po yan eh. Minsan sasabihin natin sa isang tao, mahal kita, pero hindi nakikita. Okay? Meron naman po, pinakikita yung pagmamahal, pero hindi naman sinasabi. Minsan po, kinakailangan din po na sinasabi po natin. At dito po, makikita nyo na ang pagmamalasakit po ng Panginoon ay hindi po nasa isip lang, kundi talagang lumabas sa bibig po niya ang mga katagang ito. Diba? Ang sabi po niya, woman, behold thy son. Yung idea nga po, nung sinasabi po niya na woman, behold thy son, hindi po para alagaan po niya si John eh. Kung titingnan niyo po yung concept, para maipunto sa kanya, mai-express sa kanya, na bagamat nasa ganung kalagayan po si Jesus Christ, merong somebody na po pwedeng mangalaga sa iyo. Diba? Kumbaga, huwag kang mag-alala, nahandyan si John. Diba? Nahandyan si John. Kaya yun po para sa akin, as I understand, yung ikatlong wika niya, nung sinabi po ni Jesus Christ, woman, behold thy son. Ang konsepto para sa akin, knowing na ang kalagayan po ni Jesus Christ ay mabigat, ang kailangan po somebody na magte-take care sa kanyang nanay, at yan po ang para sa akin po clear point nung sinabi po niya, woman, behold thy son. Diba? Nandoon po yung masasabi po nating kapanatagan na nandyan si John. Diba? Okay? Mga kapatid, yun po ang para sa akin po magandang maintindihan ng lahat. So kaya for me, hindi lamang po ito concern, hindi lamang po ito care, kundi compassion talaga. Yung kanyang love, obviously demonstrated, di ba? At talagang expressed. Hindi lamang po niya ipinakita, kundi ipinadama niya talaga. Ipinadama niya. So, nandoon po yung concern, care, and compassion. Kaya, ito po yung para sa akin, yung kanyang personal affection for Mary, sa kanyang nanay sa laman. Kitang-kita po yung concern. Mga kapatid, sinabi po niya ang kanyang pagmamalasakit, ang kanyang pagpapahalaga, ang kanyang pag-aalala. And then, niliwanag din po rito sa kanyang wika yung matinding compassion. Na talagang hindi lang sinasabi, kundi pinakikita, hindi lang pinakikita, kundi sinasabi. Amen? Kaya dapat ganun din po tayo. Mahal ko naman ang nanay ko eh. Mahalaga naman sa akin ang nanay ko eh. Ipakita mo. Diba? Pinakikita ko naman po eh, sabihin mo. Sinasabi ko naman po eh, ipakita mo. So ganun po mga kapatid, maliwanag na ito'y pareho nating makikita. Yung kanyang concern, yung kanyang care mga kapatid, visible na talaga, verbally, sinabi po niya, ipinahayag po niya ang kanyang pagmamahal. So kaya I hope na talagang ito po ay hindi lang po makatap sa puso natin, kundi makapag-set na maging example na susundan po natin, mga kapatid. So, number 1, maliwanag po
Sabi niya kasi, woman, behold thy son. Makikita natin the personal address to Mary. Respectful title, right treatment mga kapatid, relational transition, and revealing truth. Yan po ang inihanay po natin sa unang puntos. Sa ikalawa po, na binigyan natin ng pansin, the personal affection for Mary. Diba? Nandun yung concern, nandun yung care, nandun po yung compassion. Idiniin ko po sa inyo na hindi lamang dapat ipinakikita, dapat sinasabi. At hindi lang dapat sinasabi, dapat ipinakikita. Para makumpleto na, dapat sinasabi, dapat pinakikita, dapat pinadarama. Amen? So, dapat po, sa idea ng compassion, maganda po na talagang ito po ay maipadama, yung care, yung concern po natin. Yan po ang malinaw na malinaw. Ang sabi niya, woman, behold thy son. Hindi po niya inilalagay si Mary para sa panibagong aalagaan o kaya para maging responsable na alagaan si John. Mas makukuha po nating concept na gusto niyang i-secure ang mind ni Mary na may somebody na magte-take care sa iyo. Para patunayan ko po yan. Tingnan niyo po ang sabi ng 27. Diba? Doon po sa last part, sa later part ng 26, ang sabi po, mga kapatid, woman, behold thy son. Then saith he to his disciples, behold thy mother. Ano na po ang sinabi ng talata? And from that hour, that disciple took her unto his own home. So ang concept po ay ang magiging pagkalinga po ni John, the beloved, kay Blessed Mary. So kaya ito po'y pagtatagubilin, mga kapatid. At ang pagtatagubili na ito ay nagpakita ng kanyang malalim na pagmamahal, pagmamalasakit at pagpapahalaga sa tumayong nanay po niya sa laman. Mga kapatid, ang sitwasyon malinaw na malinaw. Siya po ang nasa pagdurusa, siya po ang sinasaktan, siya po ang nasa mabigat na kalagayan. Pero sa kabila po nito, mga kapatid, hayag na ang ating Panginoong Hesukristo ay nagpapakita ng isang napakagandang ehemplo kung paano mo dapat igalang, pahalagahan, mahalin at pagmalasakitan ang iyong magulang. Particularly sa senaryong ito, ang kanyang nanay. Kasi tinatayang posibleng wala na po si Joseph that time. Kasi kung si Joseph po buhay pa, posible po na na-mention po yan. Di po ba? At hindi po pababayaan po ni Joseph na si Mary lamang po ang nanduroon. At hindi naman po siguro para ipagbilin po ni Jesus Christ kay John sa kanyang disciple si Mary kung buhay pa po si Joseph that time. So mga kapatid, mga minamahal, it is very important for us not just to feel the heart of our Lord Jesus Christ, but to consider His example. Diba? So makikita niyo po yung kanyang expression. Makikita niyo po yung kanyang example, mga kapatid. Kaya nga ngayong umagang ito sa ating pag-aaral, siguro medyo paalala rin to sa mga anak na easily nalalapastangan natin ang ating mga magulang. Paalala rin po ito, mga kapatid, sa pusong dapat tinataglay natin, lalo na sa mga nanay po natin, na kung saan sila po ang ginamit para tayo po ay mapangalagaan. So, mga kapatid, mga minamahal, what a blessing. What an example na dapat nating tularan. Na siya sa kanyang hirap na kalagayan, ang nasa isip pa rin niya ay ang kanyang ina. At dito po mga kapatid, gusto kong bigyan pansin po natin sa third saying. Okay? Number 1, the proper address to Mary. Number 2, the personal affection for Mary. Number 3, mga kapatid, the person He assigned. Diba? The person He assigned para po kay Maria. The person He assigned to Mary. Sino nga po yan? Si John, the beloved. Mga kapatid, pag inaral po natin sa naging buhay ng ating Panginoon, sa mga disciple, tinukoy pa po rito, the disciple whom He loved. Alam niyo po, pag ang pinag-usapan Panginoon Kristo, wala po siyang favoritism. Pero meron po siyang intimate. Diba? And we cannot deny the fact that John the Beloved, siya po yung laging nakahilig, diba? Sa dibdib ng ating Panginoon. So ang ibig sabihin po,
sa pagbibili ng ating Panginoong Jesucristo dahil sa matinding pagmamahal, pagmamalasakit at pagpapahalaga po niya sa kanyang nanay sa laman, ipinagbili niya sa po pwedeng pagkatiwalaan. Amen? Yes. Ibig sabihin, panatag sa puso na talagang sa security po ng kanyang nanay, ipinagbilin po siya kay John. Kaya ang sabi niya kay John, sa disipulong kanyang minamahal, "Behold thy mother." Sa ganun po, parang itinuro na rin po niya kay John na itrato mo siyang nanay. Mahalin mo siya na katulad ng ina. Pangalagaan mo siya na katulad ng isang ina. Okay? So, for me, mga kapatid, there is nothing wrong. Hindi po magiging mali na gamitin natin ang ating imagination na nung ipinagbilin po ng ating Panginoong Jesucristo kay John the Beloved, si Blessed Mary, ang kanyang nanay, parang ang gusto niyang sabihin, ituring mo siya na katulad ng isang ina. Okay? I mean, kung paano pong binahal ng Panginoon, ganun mo siya mahalin. Mga kapatid, ang makikita natin doon po sa kanyang pagtatagubili na ito, di ba? Yung kanyang disipulo na pinili, yung choice niya. Diba? A chosen disciple. Walang iba kundi ito pong si John the Beloved na kung saan sa kanya ipinagkatiwala ang pangangalaga kay Maria. And then, ipinapakita nito, hindi lang po yung pinili niya, si John, kundi talagang klaro po dito yung duty na gagampanan po ni John. Nung sinabi po ni Jesus Christ, "Behold thy mother," nakapaloob na po doon yung gagampanan po, yung magiging duty. Diba? A chosen disciple is John, and a clear duty is for John to take care, diba? Yung talagang completely pangalagaan po si Maria. Ito pong konseptong ito magpapakita sa atin na ang responsibilidad, mga kapatid, ibinibigay po yan. Hindi po yan basta ina-assume. Diba? So, it is good na klarong-klaro maipunto niya kay John na ito ang tatrabahuhin mo, ito ang gagawin mo. Kaya mga kapatid, mga minamahal, napakahalaga po na dito sa ating pag-aaral, mabigyan pansin natin na sa ikatlong wika ng ating Panginoon, medyo magandang matutunan po natin na ang pagmamahal sa ating pong magulang, sa ating pong ina in particular ay makadiyos at halimbawang ipinakita ng ating Panginoong Jesus. Kanina po niliwanag natin na nung inadres po siyang woman, hindi po ito pagdisrespeto. Pero niliwanag din po natin na ang isa sa idea po kung bakit ganun po niya inadres si Mary, leading to the idea also na meron siyang dapat gampanan at meron siyang katayuan. Bago pa ang siya'y maging anak ni Maria, siya po'y anak ng Diyos sa tamang kalagayan. Okay? Siya po yung tagapagligtas. So kaya doon po sa pag-address po niya kay Mary, marami pong bagay na po pwede tayong maintindihan. And to all our friends, katulad ng sinabi ko po sa inyo, I admire Mary. For me, talagang I really appreciate yung kanya pong naging role, especially in the manifestation of our Lord Jesus Christ in the flesh. No one can deny that. She's very instrumental. But listen, it is still good for us to understand the teaching of the Word of God kung papaano natin dapat tratuhin si Maria. Nandoon ang paggalang, mga kapatid, pero hindi ang pagsamba. Sapagkat si Maria mismo ng Biblia, pag inaral niyo po, hindi niya papayagan na merong sino mang sasamba sa kanya. Sabi ko nga, ang katibayan niyan, yung wise men, nung ipinanganak po si Jesus Christ, kahit na po doon sa paglalakbay, sabihin na nating mga 2 taon pa lang si Jesus Christ, nung makita siya ng wise men, talagang sinamba si Jesus. Diba? Ang liwanag po, they fell down and worship Him, hindi po them.
Ang sabi po, they fell down and worship Him, hindi po her. Ibig sabihin, nandoon po si Joseph, nandoon po si Blessed Mary, at yung pong ating Panginoong Jesus sa batang kalagayan, yung wise men, sinamba po at particular, they fell down and worship Him, meaning si Jesus Christ ang sinamba. Kapatid, yun nga po, hindi larawan, actual, pero hindi po sinamba. Diba? So kaya sabi ko po, si Maria po ay modelo pero hindi mediator. Dapat po i-admire pero hindi dapat i-adore. Ang ibig ko pong sabihin, ang worship sa Diyos lamang po. Pero kahit nililiwanag natin na yun po ang kalagayan ni Mary, na siya po ay instrumento ng Panginoon, napakahalaga ng role na kanyang ginampanan, hindi natin siya inilalagpas pero hindi rin siya dapat nilalapastangan. So dapat maging malinaw po sa atin yan. Sapagkat hindi bibiro ang ipinakita pong pagpapasakop ni Maria. Isipin niyo po, birhen siya. Makikita ng mga tao, nagdadalang tao siya. Di ba ito nakita po natin yung kanyang pagpapasakop? Kaya naman mga kapatid, mga minamahal, sa naging pagpapahayag ng Panginoon ng kanyang wika sa krus, isa sa hindi po niya isinaisang tabi at kinalimutan ay ang tumayong nanay po niya sa laman. Kaya ang third saying, ang ikatlong wika ay nagbigay pansin kay Maria. Ang sabi po ng ating Panginoong Jesus, samantalang siya po in pain, nakapako, diba? Sugatan ng katawan, nakabilad sa araw, at napakaraming mga taong hinahamak siya, pero binigyang pansin po niya at binigyang pagpapahalaga pa rin po niya ang kanyang ina sa laman. Kaya ang sabi po ng ikatlong wika, woman, behold thy son. Iliwanag ko po na ang concept, hindi po kinausap ni Jesus Christ si Mary para alagaan si John. Kundi sinabi niya, woman, behold thy son. Para niyan sinasabi, may gaganap ng gampanin ko sa iyo. May kakalinga sa iyo. May mga ngalaga po sa iyo. At yan nga po si John. Anong katibayan? Nung sinabi po niya kay John, behold thy mother. Ano ang sabi ng talata? Mula noon, dinala na po ni John si Mary sa kanyang sariling tahanan. So, ito po ang ikatlong wika ng ating Panginoon. Ito po ay masasabi nating mga salita ng pagmamalasakit, ng pag-aalala, ng pagpapahalaga, ng pagmamahal. So, yan po ang ikatlong wika ng Panginoon. Particular, sinabi po niya sa kanyang ina sa laman at sa kanya pong disipulo. Woman, behold thy son. At sinabi niya sa kanyang alagad, behold thy mother. Mga kapatid, mga minamahal, the proper address to Mary. Malinaw po yan sa ating pong talata. Okay? Woman. At idiin po natin sa isip natin, hindi po yan pagdisrespeto. In fact, baliktad po. Yan po ang title na ginagamit po sa pagpapahayag ng galang sa mga kababaihan. Woman, diba? Yun po ang tamang address kay Maria. And then, maliwanag din po, the personal affection for Mary. Yung kanyang care, yung kanyang concern, care, and compassion. And then, malinaw din po sa ating pong pangatlo, the person he assigned to Mary. Si John. Okay? Piniling disipulo, di ba, na may maliwanag na gagampanan, duty, mga kapatid, dahil sa kanyang naging devotion and dedication. Ngayong umagang ito, naway na pagpala tayong muli sa ikatlong wika ng ating Panginoon. So bukas po, ang tatalakayin natin ay ang matinding daing ng ating Panginoong Jesus sa tindi at lubang hirap at sakit na kanyang nararanasan. My God, why hast thou forsaken me? Muli po, salamat sa inyong lahat at magiging talakayin po natin yan bukas. Kaya inaasahan ko po sa ganito ring oras at himpilan. Amen? So tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po. Nawa ang isang bagay na nabigyang diin po ng aming pong tinalakay ngayon
ay ang tamang pagtrato sa amin pong mga ina. And at the same time, bawat isa po sa amin na nakinig, nawa dinala rin po kami ng ikatlong wikang ito sa kalagayan po na dapat naming ma-appreciate. Ang ginamit mo po, ang tumayong nanay mo po sa laman, si Blessed Mary. Naniniwala po ako na ang ikatlong wikang ito ay dapat maging leading sa amin pong dapat pagpapahalaga, pasasalamat, at maging sa pagpapakita ng amin pong malasakit sa amin pong mga magulang. Example na dapat po naming sundan. Panginoon, salamat po. Salamat po sapagkat ang iyong mga binitawang salita sa krus ng Kalbaryo ay mga aral na po pwede namin pong gayahin at gawin sa buhay na ito. Dalangin ko po dakilang Diyos na ikaw ang siyang patuloy na gumabay sa aming kinagawang pag-aaralan para sa iyong 7 huling wika. Thank you so much, Heavenly Father, for your guidance. Thank you for giving me wisdom. I pray na lagi ka pong ma-exalt sa buhay ng bawat isa sa amin. Muli po, sa pag-alala namin sa iyong dakilang sakripisyo, nawa wag po itong matabunan ng mga palabas at panoorin. Wag itong matabunan ng mga gawa ng tao, kundi ito po'y maging pagkakataon to remind everyone na talagang hindi biro ang pagpapasakit na dinanas mo para sa katubusan ng tao. Again, thank you so much, Heavenly Father. Bless us, O Lord, we pray. Maging sa araw na ito, ang aming pong season na ito, ang aming pong panahong ito, ay maging paalala nawa ng pagpapatotoo ng iyong dakilang sakripisyo. Naway makapag-akay kami ng mga mahalagang kaluluwa. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen.